Isang magandang gabi. Ako si Ernesto. At ang ikikwento ko ay isang totoong karanasan na hanggang ngayon ay ayaw ko na sanang balikan. Pero alam kong kailangan kong ilabas para may magsilbing babala. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas sa isang 24 oras na convenience store sa kahabaan ng EDSA, malapit sa hangganan ng Mandaluyong at Pasig. Isang lugar na araw-araw ay dinadaanan ng libo-libong tao at akala mo ay ligtas dahil maliwanag, matao at may CCTV sa bawat sulok. Gabi iyon ng tag-ulan, bandang 2:00 ng madaling araw. Ang oras na parang humihinto ang mundo. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagmumukhang mahabang anino sa basang sapalto. At ang ingay ng trapiko ay napapalitan ng tunog ng patak ng ulan sa bubong ng tindahan. Naka-night shift ako noon, Buspaw. Mag-isa dahil nagkasakit ang kasama ko at hindi na nakahanap ng kapalit ang supervisor. Sanay naman ako sa ganitong oras. Pero may kakaibang bigat ang hangin noong gabing iyon. Parang may nakatingin kahit walang tao. Ang tindahan ay karaniwang anyo ng convenience store. Salamin sa harap, otomatikong pinto, mga istante ng pagkain, inumin, at mga instant na bagay na pangtawid gutom. Sa likod ay ang maliit na bodega at ang palikuran na bihirang gamitin sa 10 oras ng gabi. Tahimik ang paligid at ang tanging kasama ko ay ang humuhuning tunog ng aircon at ang mahinang ugong ng refrigerator. Habang lumilipas ang oras, Buspaw, napansin ko na paulit-ulit na nagbiblink ang ilaw sa bandang likod ng tindahan, malapit sa bodega. Hindi iyon pangkaraniwan dahil kakapalit lang ng bumbilya noong nakaraang linggo. Inisip ko na lang na baka may problema sa linya dahil sa ulan. Pinilit kong huwag pansinin, pero bawat kisap ng ilaw ay parang may kasamang malamig na dampi sa batok ko. Bandang 3:00 ay may pumasok na kakaibang katahimikan. Iyong klase ng katahimikan na masyadong malalim, na parang hinihigop ang lahat ng tunog. Wala ni isang sasakyan sa labas, at kahit ang ulan ay tila humina. Napatingin ako agad sa salamin sa harap ng tindahan, at doon ko unang napansin ang refleksyon na hindi tugma sa aking galaw. Sa likuran ko, Buspaw, sa salamin ng istante ng mga inumin, ay may aninong nakatayo sa may pintuan ng bodega. Hindi ko makita ang mukha niya, pero malinaw ang hugis ng katawan. Nakatayo ng tuwid at hindi gumagalaw. Pinilit kong magpakalma at inisip na baka pagod lang ang mata ko. Umikot ako at sinilip ang bodega. Ngunit wala akong nakita, Buspaw. Ang pintuan ay nakasara at ang ilaw sa loob ay patay. Pagbalik ko sa pwesto, napansin kong may ilang produkto sa istante. Ang tila na ilipat, parang may dumaan at nagmamadali. Ang mga chichirya na maayos kanina ay nakatagilid na at may bote ng tubig na nakahiga sa sahig. Mula roon ay nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghan. Ang automatic door ay biglang bumukas kahit na walang tao sa labas. At kasunod nito ang pagpasok ng malamig na hangin na parang galing sa loob ng freezer. Ang mga ilaw ay sabay-sabay na nagdim
at ang CCTV monitor sa counter ay nagkaroon ng static. Ngunit sa gitna ng static ay may mga frame na nagpapakita ng loob ng tindahan mula sa anggulong hindi dapat naroroon. Sa isa sa mga frame, Boss Pao, ay malinaw kong nakita ang isang figura na nakatayo sa harap ng counter. Nakayuko ang ulo at basa ang sahig sa paligid nito na parang may tumutulong tubig mula sa katawan. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko ang bigat ng presensya. Sinubukan kong lumipat ng kamera, ngunit lahat ng channel ay pare-pareho ang ipinapakita. Iisang figura, iisang lugar, iisang oras. Naalala ko, Boss Pao, ang mga kwento ng dating empleyado tungkol sa isang aksidenteng nangyari taon bago ako pumasok. May isang delivery truck na nawalan ng preno sa madaling araw at bumangga sa dating gusali na kinatatayuan ngayon ng tindahan. May isang crew noon na naipit at hindi na umabot sa ospital. Sinabi nilang inayos at pinalitan ang buong istruktura. Pero may mga gabi raw na may kakaibang nangyayari. Mga tunog ng hakbang at mga produktong biglang nahuhulog. Habang iniisip ko iyon, bigla na lang bumigat ang pakiramdam ng hangin at ang amoy ng basa at kalawang ay kumalat sa loob ng tindahan. Ang sahig na tuyo kanina ay nagkaroon ng mga marka ng basang yapak na papalapit sa counter. Ang mga yapak ay huminto mismo sa harapan ko, Boss Pao. At kahit wala akong nakikita, ay ramdam kong may nakatayo roon. Sobrang lapit, sapat, para manlamig ang aking balat. Hindi ako makagalaw, Boss Pao. Ang oras sa digital na orasan sa itaas ng cashier ay tila huminto sa 3:00 ng madaling araw. Ang tunog ng refrigerator ay nawala at ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga na parang hindi sa akin. Sa gilid ng aking paningin ay may aninong gumagalaw sa salamin. Dahan-dahan, paulit-ulit na parang sinusubukang ipaalala ang presensya nito. Maya-maya pa, ang mga produkto sa istante ay nagsimulang mahulog na isa-isa. Hindi sabay-sabay, kundi parang may kamay na maingat na nagtutulak. Ang bawat pagbagsak ay may kasamang malakas na dagundong na parang may nahuhulog na bakal sa malayo. Ang mga ilaw ay biglang bumalik sa normal at ang oras ay muling umusad, pero ang pakiramdam ng pagkakakulong ay hindi nawala. Sa huling bahagi ng shift, Boss Pao, bandang 5:00, unti-unting nagliwanag ang labas, ngunit ang loob ng tindahan ay nanatiling madilim sa pakiramdam. Ang CCTV ay bumalik sa normal, pero sa playback ng buong gabi, may mga minutong nawawala, parang binura. Sa mga nawawalang minutong iyon, may bahagyang bakas ng tubig sa sahig na hindi ko maipaliwanag kung saan galing. Pagdating ng umaga, Boss Pao, ay dumating ang papalit sa akin. At kahit walang palitan ng salita, alam kong merong mali. Ang katawan ko ay mabigat at ang ulo ko ay parang may humihigop ng lakas. Pag-uwi ko, nagkasakit ako ng ilang araw at sa bawat panaginip ko ay naroon ang tindahan, ang ilaw na kumikislap at ang aninong nakatayo sa harap ng counter.
Hindi na ako bumalik, Buspaw, sa trabahong iyon. Nabalitaan ko na lang kalaunan na isinara ang tindahan matapos ang sunod-sunod na reklamo ng mga empleyado at customer tungkol sa kakaibang nangyayari sa 10 oras ng gabi. Hanggang ngayon, Buspaw, tuwing dumadaan ako sa lugar na iyon sa EDSA, kahit maliwanag at matao na, ramdam ko pa rin ang lamig at ang bigat ng hangin na parang may natirang bantay na ayaw umalis, nakatali sa lugar kung saan huling huminto ang oras. At ito ang kwento ng aking huling shift sa 24 oras na convenience store. Isang paalala na hindi lahat ng maliwanag ay ligtas at hindi lahat ng bukas buong gabi ay handang harapin ang mga hindi natutulog. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.